Sa isang mixing bowl, maglagay ng green dahan almond flour, golden monk fruit erythritol blend, sea salt, cinnamon powder, baking powder, and lupin flour. Pagkatapos, haluin ng maigi. Ang list of ingredients ay ilalagay ko sa last part ng video na ito. Now add egg nga pala. Then mix very well. If you love this recipe, please like and share and follow me for more low carb recipes and health tips. Ngayon, maglalagay tayo ng melted butter. Mix very well. Then knead for about few minutes. Dapat hindi na naghihiwa-hiwalay ang ating dough. After kneading, ilagay natin ang dough sa gitna ng dalawang parchment paper. Hinati ko lang po yung dough para hindi masyadong makapal yung mabubuo natin mamaya. Then spread using rolling pin. Kapag po hindi pantay yung mga dulo, pwede namang i-cut lang po natin gamit yung knife or pizza cutter. Kung halos pantay na lahat ng edges, slice po natin yung dough kagaya ng graham crackers. Pagkatapos, butasan po natin gamit ang tinidor. At ngayon, ilagay na natin sa baking pan. Then bake in the oven at 130 degrees Celsius for about 15 to 20 minutes. At palamigin po muna natin ito, tsaka po natin paghiwa-hiwalayin. Paalala, kapag bagong luto pa lang po ito, wag na wag munang galawin kasi masyado pa po itong malambot. At ngayon, set aside muna natin ito. Gagawa tayo ng gelatin mango flavor. Nagpakulo lang ako ng tubig, then add mango flavor. Maglalagay din tayo ng golden monk fruit erythritol blend and gelatin powder. Pagkatapos, haluin ng maigi. Kapag natunaw na lahat ng ingredients, off na po yung apoy at hanguin. At ilagay sa molder. Pero napansin ko masyado pong transparent ang gelatin, mukhang hindi real mango. Kaya nag-add po ako ng konting all-purpose cream. Then, put in the chiller for about 1 to 2 hours. Ngayon, slice na po natin. Gayahin lang ang size and shape ng real mango slices. O diba, sobrang dali lang talaga. At ito na ang ating mga nabuo. At ngayon, prepare na natin ang all-purpose cream. Maglalagay lang ako ng green dahan vanilla flavor, pure allulose. Then whip until thick. Wag na wag po talaga gawing soft at lalong wag gawing stiff peak po ito para ma-absorb po ng crackers ang mixture. At ngayon, mag-assemble na tayo. Unang gagawin, maglagay ng all-purpose cream mixture. Next ay ang graham crackers. At ulitin lang ang procedure, depende kung ilang layers ang gusto nyong mabuo. At ngayon, ilagay na yung toppings na gelatin mango flavor. Then put in the chiller overnight. Ngayon, slice na po natin. At ito na ang ating low-carb mango graham cake. Tikman natin. Ang sarap. Perfect. You must try this.